Sa oras na yon, tumingin ang team leader sa direksyon nila at kinakabahang nagtataka kung ano ang nakikita niya ngayon. Si Yoon Taeyeon ay nakayuko ang ulo sa isang D-rank helper. Naisip niya na ayon sa kakayahan ni Shin Jeonso, malinaw na hindi siya ordinaryong tao, malamang isa siyang hidden talent ng Overkill Guild. Biglang naputol ang mga iniisip niya sa boses ng swordsman, dahilan para magulat siya at agad na lumingon. Kumaway ang lalaki na may ngiti at sinabing tinignan na nila ang lahat ng lugar, wala nang natirang spider. Tumingin ang lalaki sa naglalahong espada niya at nagtanong, di ba astig ang espada na to? Kaya nilang putulin ang monsters nang hindi nag-aaksaya ng energy. Sumang-ayon ang babae sa mga salita nito at sinabing hindi pa siya nakakarinig ng weapon maker na kayang gumawa ng ganun, taga-Overkill Guild ba siya? Biglang tumakbo ang team leader papunta sa kanila at niyakap sila, kinakabahang sinasabing umalis na sila para makontak niya ang asosasyon. Nag-alala ang lalaki at nagtanong na may pagkalito, bakit kailangan nila umalis agad? Sumang-ayon ang babae sa kanya at sinabing gusto niyang magpasalamat muna sa guildmaster at helper. Excited na kumaway ang leader at nagsuggest na umalis na sila agad sa nakakasukang lugar na yun. Naguluhan ng swordsman at sumagot na naiintindihan nila, kaya tumigil na siya sa pagtulak. Pagkatapos nito, inakay sila ng team leader palabas at lumingon, iniisip na kahit halatang may koneksyon ang helper na ito sa Overkill Guild, mas mabuting umalis na sila, kung mangingialam sila sa affairs ng malaking guild, walang katapusan problema yun. Nagbuntong hininga ng malalim si Shin Jeonso sa oras na ito at pumayag na mag-usap sila. Sinabi niya na kahit pag ginamit niya ang rental pay, hindi dapat yumuyuko ang isang guild leader sa kahit kanino. Sinabi ni Taeyeon na hindi na siya gagambalain ng guild, at syempre, hindi na rin niya siya susundan. Pero, hindi ibig sabihin nito ay sumuko na sila, ito ang unang chance niya. Nag-cruise ang mga braso ng bida sa dibdib niya, nakatingin dito na may duda. Inilahad nito ang kamay niya at nag-offer na gumawa sila ng kontrata, sinasabing sigurado siyang magugustuhan niya ang mga bagong kondisyon. Dumating ang bagong araw, dumating si Shin Jeonso sa Overkill Guild Building at nakilala si Jesus sa reception area. Sinabi nitong natutuwa siyang makita siyang muli, pagkatapos ay nagpakilala, siya ang in charge sa paggawa ng kontrata ngayong araw. Nagpasalamat si Shin Jeonso sa kanya at sinabi ng guild leader na kokontaken siya nito agad, pero sino ang mag-aakala na kinabukasan na ito? Sumagot ito na sinabi ng leader na ihanda agad ang lahat. Tinanong niya kung nasaan sila kasi napansin niya na masyadong malayo ang pinasukan nila. Sumagot ito na ito ang Overkill Special Reception Room, lugar na may mataas na seguridad, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa privacy. Inilagay nito ang kontrata sa lamesa at hiniling sa kanya na basahin ito ang mga kondisyon na sinabi sa kanya ng guild leader sa dungeon. Pwede niyang baguhin ang nilalaman ng kontrata, medyo matatagalan nga lang sila. Kaya huwag siyang mahiya sa pagsasabi nito. Kinuha ng bida ang kontrata at binasa ito ng maingat, pagkatapos ay napangiti at naisip na ito nga ang sinabi niya sa loob ng dungeon, ngayong nakaayos na ang lahat, mas totoo ang pakiramdam. Inilagay niya ulit ang kontrata sa lamesa at sinabing wala siyang tanong at pwede silang magpatuloy. Nung pinag-uusapan nila ang conditions ng kontrata sa dungeon, naguluhan si Shin Jeonso na susuportahan siya ng guild at nilinaw ni Taeyeon na hindi ito official support kundi unofficial support. Sinabi sa kanya ni Taeyeon na kahit hindi siya sure, mukhang alam na niya ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumali sa kahit anong guild. Dahil sa ilang dahilan, kailangan niyang itago ang identity niya. Kung tama siya, makakatulong ang offer niya. Pwede nila siyang pasikretong bigyan ng mga materyales na kailangan niya, equipment, ingredients, gate rights, ibibigay nila kung ano man kailangan niya. Kahit kailangan niyang pumirma ng kontrata para sa formality, lahat ay ibibigay ng patago. Tinanong ng bida kung bakit ang bait niya, sumagot ito na syempre, hindi libre, kailangan niyang gawin ang mga komisyon na ibibigay niya sa kanya personally, yun ang kondisyon. Pero hindi siya pipilitin kung hindi niya gusto ang komisyon, pwede siyang tumanggi. Napatawa ng konti si Shin Jeonso at nagtanong, paano kung tanggapin lang niya ang suporta niya pero hindi niya siya tulungan. Sumagot ito na okay lang din, total ang point ng kontrata ay primarily para gumawa ng koneksyon sa pagitan niya at ng Overkill Guild, para hindi na siya sumali sa iba. Ang pagtanggap ng komisyon ay sign lang ng sincerity niya. Biglang may narinig na malakas na footsteps mula sa kabilang direksyon at tumingin sila sa direksyon nito. Tumakbo ang mga lalaking naka-black suit papunta sa kanila at sinabing galing sila sa Hunter Association. Tinanong ng isa sa kanila ang guildmaster kung okay lang siya. Sinabi ni Taeyeon na oras na para umalis sila, sinabi niya kay Shin Jeonso na pakikinggan niya ang sagot niya sa labas, sana oo ang sagot niya. Kung masyado siyang nabibigatan, huwag siyang mag-alala. Lumingon siya at idinagdag na may ngiti, para sa kanya, ang ability ni Shin Jeonso ay may mas mataas pang value kesa sa nasa kontrata nila.
Balik tayo sa kasalukuyan, kinuha ng bida ang isang ballpen at naisip niya na ayon sa plano niya, gusto niyang mag-iwan ng matinding impresyon kay Taeyeon at ituloy ang relasyon niya sa Overkill Guild nang hindi sumasali dito. Pero sa ngayon, maganda pera ng kontrata na to para sa kanya. Pinirmahan niya ang kontrata at inabot kay Hiso ang dokumento, tinanong kung kailan niya matatanggap ang suportang ito. Sumagot siya na mula ngayon, ipaalam lang niya kung may kailangan siya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa, sinasabi na naghanda ang guildmaster ng regalo para sa kanya bilang alaala sa kontrata. Nabalitaan niyang may nakita si Taeyeon na kapakipakinabang sa kwarto ng Arachna. Nagtaka si Shin Jonso at binuksan ang kahon. May lumabas na mana, tapos sinarado niya ito at inilagay sa kanyang backpack, nagpasalamat sa kanya ng nakangiti. Inabot niya ang listahan ng mga materyales na kailangan niya sa ngayon at tinanong kung kailan niya ito makukuha. Tiningnan ni Hiso ang listahan at sumagot na kung yun lang, sa tingin niya posible ito sa loob ng 1 linggo. Pero baka nakikialam siya sa hindi niya trabaho, pero pakiramdam niya, hindi makakatulong sa kanya ang mga materyales na ito. Tumayo siya mula sa couch at isinuot ang kanyang backpack, sumasagot na hindi niya gagamitin, ibibigay lang niya sa ibang tao. Lumipas ang oras at pumunta siya sa Hunter Association para makita ang isang tao. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang oras, iniisip na dapat nandito na siya. Tapos, isang mahiyain na babae ang pumasok sa association at ngumiti siya, iniisip na dumating na ang A-rank hunter na si Hanjia. Pero sa kanyang mga alaala sa hinaharap, ibang-iba ang personalidad niya kapag lumalaban sa mga halimaw at nagpapana sa kanila, gumagawa ng malalaking butas sa kanilang katawan. Napaka-confident niya sa kanyang mga kakayahan. Pagkatapos mapili ang mga players, ang genius hunter na ito ay tinawag na Archer Goddess. Ngayon, nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa sahig, lumapit siya sa front desk at humarap sa staff ng asosasyon, sinasabi na gusto niyang humiling ng training gate pass. Ibinigay niya ang kanyang ID card at ang babae ay nagtanong ng nakangiti, dahil A-rank hunter siya, dapat ba nilang bigyan siya ng C-rank gate? Tumanggi siya at sinabi ng awkward na ngiti na gusto niyang kumuha ng pass sa D-rank gate na ikinagulat ng staff ng asosasyon. Tiningnan ng lalaki ang kanyang impormasyon sa computer at nakita na 2 beses pa lang siyang nakapasok sa gate, naisip niya na kamakailan lang siya na-classify bilang A-rank, pero kahit isama ito, halos wala siyang karanasan. 2 beses pa lang siyang nakapasok sa gate. Nakakita na siya ng mga lower-ranked awakened na sumuko sa lahat pero hindi A-rank. Sinulyapan niya si Hanjia na kasalukuyang nagpi-fill up ng mga papeles at naisip na malamang may mga dahilan siya pero malapit na siyang ma-demote. Ang unang rank ng awakened ay base sa dami ng mana. Nang bumuhos ang asul na energy sa mga rifts, pumasok ang mana sa lahat ng tao pero iba-iba ang dami ng na-absorb ng bawat isa. Kung mas maraming master ang katawan, mas maganda ang kakayahan ng isang tao, kaya sinimulan ng asosasyon na alamin kung gaano karaming mana meron ang bawat tao. Ang mga nakapag-master ng higit sa isang tiyak na dami ay tinawag na awakened, at pagkatapos ay sinimulan nilang hatiin sila sa mga rank depende sa dami ng mana. Siyempre, hindi fixed ang rank, kahit mababa ang rank, ang isang hunter ay maaaring sumali sa dungeon raid para maipan ang achievements niya at kung kilalanin siya ng asosasyon, maaari siyang ma-promote. Siyempre, nangyayari rin ang kabaligtaran. Inabot ni Hanjia ang mga dokumento sa babae nang nakangiti at sinabi na napuno niya ang lahat. Nag-offer ang babae na tulungan siya sa application niya at tinanong kung may partner na ba siya. Nag-alangan siyang sumagot na wala. Sinabi ng babae na isusulat niya siya sa listahan ng mga naghahanap ng partners. Ayon sa mga rules, kailangan niyang sumama sa raids na may at least 2 tao. Sa ngayon, walang requests para sa D-rank gate kaya kailangan niyang maghintay ng kaunti. Nagtanong siya kung pwede siyang pumunta mag-isa, sumagot siya na pwede, basta may license permit siyang pumasok mag-isa. Pero mukhang hindi siya nakapag-register para dun. Para dito, kailangan niyang pumasa sa test. Tinanong siya ng babae kung gusto ba niyang mag-sign up dito. Kinabahan si Hanjia at sinabing maghihintay na lang siya. Tapos sinabi ng babae na may kailangan siyang sabihin sa kanya. Sa susunod na buwan na ang kanya hunter license renewal. Natigilan si Hanjia, napaalis na, sa mga salitang ito, at nagpatuloy ang babae, sinasabi na malamang nakita niya ang message, pero para makonfirm ang kanyang rank, kailangan niyang magkaroon ng experience sa pag-clear ng C-rank dungeon o mas mataas, o pumasa sa A-rank trial. Sa tingin niya, mas bagay sa kanya ang trial, malamang malapit na siyang makakatanggap ng message tungkol dito. Sana magawa niya ito. Masayang nagpasalamat si Hanjia, tapos umalis sa asosasyon at naisip na nahihirapan siyang humiling ng training gate, kaya kailangan niyang mag-request online. Nakakabaliw pumunta sa ganitong karaming tao. Nagdesisyon siyang pumunta dito dahil naisip niya na hindi siya pwede ma-demote.
Pinakalma niya ang sarili at inalala ang kanyang experience sa pag-clear ng dungeon, naisip niya na di-rank gate ito, kaya hindi na mangyayari ang nangyari dati kung hindi niya mamadaliin ang lahat, magiging maayos din ang lahat. Biglang may message na dumating sa kanyang cellphone at kinakabahang inayos ang kanyang salamin, iniisip na sinabi nilang kailangan niyang maghintay, pero may nag-request na agad. Gaya ng inaasahan niya di-rank ang nag-request. Tutal pupunta naman talaga siya mag-isa kaya okay lang. Kailangan niyang pumayag agad. Dumating ang bagong araw at lumapit siya sa D-rank gate. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa portal at naisip na matagal na siyang hindi nagbihis ng ganito. Sobrang kakaiba sa pakiramdam niya. Lumapit sa kanya ang bida na naging partner niya at tinanong ang pangalan niya tapos nagpakilala at sinabing sana magkasundo sila. Bahagyang yumuko si Hanjia at sinabing ikinagagalak niyang makilala siya. Ngumiti si Shin Johnson ng awkward at humingi ng paumanhin dahil na-late siya. Kailangan na nilang umalis. Masaya siyang sumang-ayon at sinabing magre-request na siya at nakipag-usap sa staff ng asosasyon. Sa oras na yun, naisip niya na isa siyang Ranger Class Hunter na A-rank talaga sana, pero matapos niyang paulit-ulit na bumagsak sa mga test, naging isa siya sa mga na-demote sa C-rank. Pero kahit sa ganitong kondisyon, natanggap niya ang titulong Goddess Archer dahil matapos siyang maging player, nadiskubre niya ang hidden talent niya at alam ng bida natin kung anong klaseng talento yun. Isang talento ito na maaaring madiskubre sa loob ng isang tao kahit hindi siya player, at ngayon gusto niyang gisingin ito sa kanya. Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.